Subukan nyo lang magkamali. Meron pong kumakalat na post ngayon nasa social media tungkol sa pagbabanta di umano ng isang powerful church group. Well, hindi naman po tayo nakakasigurado kung ito ay totoo o hindi. Pero the mere fact na ito ay kumakalat sa social media, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sabi po rito, breaking news. Subukan nyo lang magkamali. Powerful group sends warning over possible arrest warrant versus high-ranking official. So kung sisilipin natin ang mga pangyayari sa mundo ng politika, hindi nga ba at merong isang high-ranking official na sabi-sabi ay mai-issue na daw ng arrest warrant. In fact, last week pa yun narinig na natin yun At yung high-ranking official na yun ay si Rodante Marcoleta. At hindi ba, si Marcoleta ay miyembro ng INC na sinasabing powerful daw. Yang simbahan na yan ni Manalo, di umano, ay very powerful. At nagbanta ng subukan nyo lang magkamali. So kung yung mga facts tulad ng si Marcoleta, mai-issuean ng warrant of arrest, siya ay isang high-ranking official, tapos siya ay INC, Iglesia ni Cristo, tapos may lalabas na ganito na pagbabanta, di umano, na wag nyo lang subukang magkamali, hindi kaya sila yung pinatutungkulan ng blind item na to? Ganun na ba talaga ka-powerful ang Iglesia ni Cristo at kailangan matakot yung mga mag-i-issue ng warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta? Ganun na ba sila nakakatakot para hindi matuloy yung pag-issue ng warrant of arrest? Kasi may nabasa ko a few days ago na nagkakaroon daw ng gulo dito sa mga kapulisan. Parang walang gustong mag-issue ng warrant of arrest laban kay Marcoleta. Diyan natin malalaman, diyan natin makikita na kung talaga may warrant of arrest si Marcoleta at ayaw iserve sa kanya, abay natakot yung ating kapulisan sa Iglesia ni Cristo. But then again, hindi po tayo sigurado dito kung totoo itong pagbabanta ng Iglesia ni Cristo. Although dito sa blind item na to, ang sinabi lang, powerful group. Pero kung iwa 1 plus 1 po ninyo yung mga pangyayari, Iglesia ni Cristo yan. At ito ay si Rodante Marcoleta, yung high-ranking official. Bakit ba maglalabas ng warrant of arrest laban kay Rodante Marcoleta? Sabi po dito sa GMA News, Marcoleta unjustly enriched self through 75 million pesos gift. Ayon po yan sa ombudsman. Pero, idinidinay po yan ni Marcoleta. Sabi niya, wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto ay puro invento yun. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig sa flood control projects anomaly. Yun ang hirap sa grupo ni Marcoleta Samantalang, yung flood control na yan, iniimbestigahan na yan, panahon pa. Nung si Tito Sen, ang Senate President, at si Ping Lacson, ang nasa Blue Ribbon Committee. Yan ang natin kung pinupunto Bakit itong mga DDS, parang laging sila ang nanguna? Tulad ng flood control scandal na yan, na isiniwalat ni President Bongbong Marcos. Gusto lang palabasin na sila ang nakadiscover niyan, na sila ang nagsiwalat sa taong bayan at si President Bongbong Marcos na siyang nagsiwalat ng anomalya, ng skandalong yan, ay siya ang mastermind. Tapos aagawin ng mga DDS yung kredito. Tulad ito, ang kasalanan lang daw ni Marcoleta ay ang gusto niyang ituloy ang investigasyon sa flood control scandal na yan. Kung gusto nilang malaman ng katotohanan, bakit hindi sila pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee nung hawak pa yan ni Ping Lacson? Doon sa listahan na yun ni Ping Lacson, andun yung pangalan ng kanilang mga kaalyado. Hindi sila pumirma. Tapos ngayon gusto nila mas credible yung kanilang hearing sa Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. So ayan na nga, sinabi ni Marcoleta na wala siyang alam na nilabag na batas, na yun daw mga asunto sa kanya ay puro invento lang. Pero I'm sure, buong Pilipinas na po ang nakapanood doon sa ginawang pag-amin ni Rodante Marcoleta doon sa isang, saan ba to, SMNI ba yan o Net25? Kung saan inamin niya na nakatanggap siya ng 75 million
na donasyon mula sa kung kani-kanino. At isa nga yata dito ay galing kay Mike Defensor. At ginigiit pa niya na hindi pa siya senador noon, nakuha niya o natanggap niya yung mga donasyon nung siya ay congressman pa lamang. Anong kaibahan nun? Basta ikaw ay public official, tumanggap ka ng pera at kung yan ay mahigit sa 50 million, plunder yan. Pakinggan nga po natin, galing sa bibig ng isang attorney, mula sa isa sa mga paborito kong abogado, si Attorney Carlo Ibanez. Sabi ni Marcoleta, made up lang daw ang kaso sa kanya. Ayun nga, sabi ni Senator Marcoleta, gawa-gawa lang daw ang kasong bribery at plunder laban sa kanya. E paano naging made up kung ang pinanggalingan ng kaso ay nanggaling din sa kanya mismong bibig? 'Di ba? Siya mismo ang umamin on live national television na nakatanggap siya ng humigit kumulang 75 million mula sa 3 individuals para sa kanyang kampanya. May video pa yan, kaya hindi niya maitatanggi. May kaso pa sa COMELEC, 'di ba? Doon, hindi rin naman niya tinanggi na nakatanggap siya ng 75 million mula sa mga kaibigan niya. In fact, inamin niya yan on record at sabi niya natanggap daw niya ito nung panahon na congressman pa siya. Nasa COMELEC records yan, may pirma niya. Ano nga ba ang tawag sa pagtanggap ng pera habang public official ka? Bribery ang tawag doon, di ba? At kapag more than 50 million ang involved, di plunder yun. Kaya paano naging gawa-gawa lang ang kaso laban sa kanya? Wala naman sanang kaso kung hindi niya inamin on live national television na tumanggap siya ng 75 million pesos habang congressman siya. Under the law, admitted facts need not be proved. Kapag ang isang tao ay umamin sa isang bagay, ang admission ay ebidensya laban sa kanya. Kaya hindi imbento ang mga allegations na tinanggap niya ang 75 million habang congressman siya. Sa bibig niya mismo nanggaling yan. Kaya Senator Marcoleta, ikaw mismo ang gumawa ng kaso laban sa'yo. Kaya wag mong sabihing invento lang dahil sa politika. Ayan. Paano sasabihin ni Marcoleta na made up lang yung mga kaso sa kanya? Galing sa kanya. Umamin siya. O ang gusto niyang palabasin, yung perang kanyang natanggap ay hindi galing sa public funds o hindi pera ng bayan. Kung hindi, galing sa mga nag-donate. O ganun naman pala. Pero ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pag ikaw ay gumagawa ng salin mo, dapat lahat, as in lahat, i-dinidivulge nyo. Isinasama ninyo sa salin ninyo. Tapos sasabihin ni Marcoleta na ang tanging hiling ng daw ng mga nag-donate sa kanya, yung mga donors niya, ay huwag nang banggitin ang kanilang mga pangalan. Pero kahit na anong sabihin ni Marcoleta na wala daw siyang nilabag na batas, the mere fact na inamin niya, tulad nga ng sinabi ni Attorney Ibanez, yung pong ginawa ni Marcoleta that he admitted the facts na sinasabi po sa batas. Admitted facts need not be proved. Hindi na kailangan patunayan yung mga admission of guilt. Dahil mismong ikaw, inamin mo na nakatanggap ka ng pera, ng napakalaking halaga ng pera na hindi mo sinama sa salin mo. Hindi po ako abogado, kaya ako ay nagmamasid lang at naghihintay lang kung ano ang mga susunod na pangyayari dito kay Rodante Marcoleta. Maglalabas nga ba ng warrant of arrest sa kanya? Maglalakas ba ng loob ang ating kapulisan at hindi matatakot sa Iglesia ni Cristo sa kanilang di umano ay banta na huwag kayong magkamaling subukan na arestuhin si Rodante Marcoleta? Again, hindi po tayo sigurado dyan. Lumalabas lang po yung balitang yan, yung blind item na yan, na di umano galing yung banta sa Iglesia ni Cristo. Pero malalaman din natin yung kalaunan kapag hindi naglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta, kahit na alam na nating lahat na meron siyang lalabas na warrant of arrest, ay talagang natakot ang ating kapulisan sa Iglesia ni Cristo. Diyan natin masusubukan. Takot nga ba ang ating mga kapulisan sa Iglesia ni Cristo? Ano ba ang masasabi dyan ni Senator Ping Lacson sa ginawang pag-amin ni Rodante Marcoleta doon sa mga natanggap niyang donasyon? Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay.
Congressman ako noon, Kong. Congressman ako noon, Kong. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang laganto. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Oh, inamin kasi talaga eh. Yan po ay admission of guilt. At ayon sa batas, ang mga admitted facts need not be proved. Hindi mo na kailangan pang patunayan dahil galing na mismo sa kanila. Parang straight from the horse's mouth. And come to think of it, kung ganyan pala sa batas meron nakalagay na admitted facts need not be proved or proven, paano na yung kaso ni former President Rodrigo Duterte dahil napakarami pong instances kung saan umamin si Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa napakaraming tao. Ang dami pong videos niyan. Yung pang isa, umamin si Digong. 16 years old pa lang siya. Meron na daw siyang napatay. Mantakin nyo, 16 years old, nakapatay ka na? Eh, ilang taon na ba si Digong? So, ilan na yung kasama sa listahan niya? That is an admission. So, kung ang pagbabasihan natin ay sinasabi ng batas na admitted facts, hindi na kailangan patunayan, patay siya dyan sa ICC. At kung yan ang pagbabasihan, paano na yung pag-amin ni Sara Duterte na meron na siyang nakausap na assassin? Hindi ba admission of guilt din yun? Admitted fact na siya ay meron na nakausap na assassin para pumatay kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. So maghihintay po tayo. Maglalabas nga ba ng warrant of arrest para kay Rodante Marcoleta? Uhulihin ba siya? Or matatakot at mababag ang buntot ng mga magsaserve ng warrant of arrest sa kanya? Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa kumakalat na blind item? Galing nga ba sa INC yung banta na yan? Na huwag kayong magkamaling subukan na ipaaresto si Rodante Marcoleta. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnida.